Sobrang init ngayon dito. Brown out. Pero may nagbigay ng biyaya o grasya. Turon. O, diba? Siyempre, ang katapat niyan, kahit mainit, walang dark coffee cups. Ito lang, Cubs, ha. Shout out po sa mga may pamilya. May mga mahal sa buhay dito sa ibang bansa. Alam mo, marami ako nare-receive na ganito. Lalo na ngayon, yung mga araw ng de peligro. Malapit ang katapusan, Cubs. Malakas ang signal dyan sa atin sa Pilipinas. Marami nagsasabi na, sir, gawa ka naman ng video na sana ma-realize din ng mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas. Cubs, kamustahin nyo naman sila kahit wala kayong kailangan. Hindi yung mga sa ganitong pagkakataon na malapit na naman ng mga due date. Okay? May mga pecha de peligro, mga tinatawag. Cubs, dito sa ibang bansa, shout out sa lahat ng mga OFW. Kung sa atin may tinatawag na pecha de peligro, dito sa atin, peligro lahat ng pecha. Okay? Oo. Maraming nagme-message nito sa akin. Nalulungkot sila, Cubs, dahil nga tuwing may kailangan saka kinakamusta. Bakit nung walang kailangan di kinakamusta? Yan ang hinanakit ng karamihan, Cubs. Kaya paalala lang po, ha. Meron man o wala kayong kailangan sa amin, o kaya in behalf of sa lahat ng mga OFW around the world. Totoo yan. Nararanasan po kasi, Cubs, ng iba nating mga kababayan na sakalang naiisip ang mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa kapag may kailangan sila. Kaya nga uulitin ko, may kailangan ka man o wala sa mahal mo sa buhay na nandito, kamustahin nyo naman sila. Kasi yung mga pera na yan, dito, Cubs, sa totoo lang, buwanan, hindi kinsenas katapusan ng sahod dito. May voice out ko lang po yan, hindi kagaya sa atin dyan sa Pilipinas. Paano na yung pagkain ng buong buwan? Hindi po ba? Yan ang iniisip. Kaya nga ang sa atin, magkaiba ang pecha de peligro. Sa peligro lahat ng pecha. Okay? So, ikape muna natin yan, Cubs, kasi marami akong, alam mo yon, nasa ibang bansa, pero humihingi ng tulong. Nauunawaan ko po sila. OFW din ako, Cubs. Di ba? Kaya sa mga magulang dyan, sa mga anak, sa mga, mini-message nyo yung mga anak nyo o yung mga kapatid nyo dito sa ibang bansa, please, huwag lang tuwing may kailangan kayo, ha? Yun lang ang akin. Kahit wala kang kailangan, itanong nyo dun sa mga mahal nyo sa buhay na nandito sa ibang bansa, kamusta na kayo dyan? Kumakain ka ba ng maayos? Natutulog ka ba ng maayos? Huwag lang itatanong nyo, kailan ka magpadala? Ha? Sinasabi ko sa inyo, mahirap ang buhay OFW, Cubs, sa totoo lang. Mostly sa mga yan, kinikim-kim lang. Mostly sa mga yan, umiiyak sa sulok yan mag-isa sa gabi. Mostly yan, alam nila nahihirapan sila pero wala silang choice. Para sa inyo, mabigyan kayo ng magandang kinabukasan na pamilya dyan sa Pilipinas. Yan dapat ang i-treasure nyo. Yan dapat din ang maiisip nyo. Anong mga pinagdadaanan ng mga OFW bago sila makapagpadala sa inyo ng mga ganyang kalalaking pera? And then, kapag kayo pinadalhan ng pera, please gamitin nyo ng tama. Huwag kung saan-saan, ha? Baka marami dyan, nako, one day millionaire. Pagkapadala ngayon, mamayang gabi, langung-lango na sa alak. Harap. Hindi ko naman nilalahat, pero marami dyan. Yung perang kinikita galing sa sakripisyo, pagod, puyat, alam nila kung paano gamitin yan. Shout out nga pala sa nagbigay nitong turon. Di ba? Pagagising ko, nailapag na sa lamesa namin. Kapitbahay namin. Si Madam Aruba. Sino nakakaalam sa Aruba? Yan ang babaeng hubad sa magdamag. Di ba? Shout out, mapanood mo to. Ang sarap. So, yun lang ang akin dito sa vlog na ito. Pagdating, lalo na ngayon, Cubs, lapit na naman ang katapusan. Ang ingay-ingay daw ng cellphone nila. Totoo nga naman. Pecha de peligro, Cubs.
Mga bills, andyan na lahat yan. Okay? Unawain din nyo, intindihin ninyo yung mga mahal nyo sa buhay na nagpapadala sa inyo. Okay? Yung perang pinapadala, ulitin ko, gamitin nyo ng tama. Responsibility din namin yan, Caps. Ikinagagalak namin at natutuwa kami na nabibigay namin kung ano yung pangangailangan nyo dyan. Kaso lang, dapat naman i-compliment nyo yung mga taong mahal nyo dito sa ibang bansa, lalo na, Caps. Maraming mga Pilipino dito, OFW, hindi lang isa, dalawa, tatlo ang trabaho. Totoo yan. Shout out po sa mga magigiting natin OFW. Lalo na sa open country, Cabs. Naku. Marami lang dyan hindi nagsasabi kung ano yung pinagdadaanan nila. Marami ako nare-receive na tawag, Cabs, pagdating dyan. Ang purpose ko lang is to comfort them. Yun lang ang akin. Na mabigyan sila ng pag-asa, Cabs. Ako nag-a-uplift lang. Kaya kayo, naku, yung mga mahal nyo sa buhay, marami ang nagdurusa, Cabs, mga OFW. Yun lang. Okay, ingatan nyo po yung kalusugan yung ma'am and sir, ha, na mga OFW kapwa ko. Yan ang pinaka-importante. Unahin nyo yan kaysa sa padala. Kalusugan nyo. Yan ang puhunan nyo para makuha nyo yung mga malaking sahod na yan every katapusan. Yung iba pa nga, hindi ko nababanggit. Sa totoo lang, marami pa yan. Hindi pa delayed ang sahod. Totoo yan. Tapos kung makahingi mga mahal sa buhay sa Pilipinas, hindi nila alam at hindi nila sinasabi yan. Dahil ayaw nilang masaktan yung mga pamilya nila dyan. Alalahanin at intindihin po natin yung ating mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Okay? Huwag lang yung puro ang isip, padala. 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 Peace tayo pero totoo kasi, Cabs. Okay? God bless everyone. Bye-bye.